Pumunta po kami dito dahil may nag-report sa aming opisina sa RSAP na may sinasabi na maraming riders ang hinuhuli ng CCTMO. So eto ngayon guys, may bago tayong latest na balita, no? Tungkol dito sa pagpunta ni Colonel Busita sa Davao. Tila hindi nagustuhan ni Pulong Duterte ang pagpunta doon at pagtulong ni Colonel Busita sa Davao. Dahil tila nga daw, sa laki nga daw ng Pilipinas, bakit doon pa daw umeksena itong si Colonel Busita. So ito, pag-usapan natin guys, may bago kasing post ito si Pulong Duterte. Tungkol nga doon sa ginawang tulong. Kasi may tumawag na mga complainant tungkol doon sa mga enforcer ng Davao, no? Yung CCT, ano ba yun? Basta enforcer ng Davao. Yung color yellow yung mga damit, no? Dito kasi sa video, mapapanood natin yung interview dito kay Colonel Busita kung bakit siya napalipad papuntang Davao, no? At dito hindi yata nagustuhan yung pangingialam ni Colonel Busita dito sa Davao, no? Kasi lumipad din niya si Colonel Busita papunta sa Davao upang tulungan yung mga hinuhuli nga di umano tungkol dun sa muffler, no? Yung mga tambutso na may ingay. Kasi may mga humingi din ng tulong dyan, yung mga taga Davao, dahil nga hinuhuli sila daw ng enforcer ng Davao, no? So eto, basahin natin ngayon yung mismong post ni Pulong Duterte. Mukhang magkakainitan na yata sila dito ngayon, no? Kasi ang lalabas nito, Pulong versus Busita. Diba? So ito, ewan natin kung anong magiging reaksyon ng mga tao dito tungkol dito sa issue na to, no? So ayon dito sa mismong official FB ni Pulong Duterte, no? Ayan, so ayon dito, nakalagay sa post niya, nakapagtataka talaga. Yan, ito post niya, unang-unang post niya. Sa laki ng Pilipinas, dito pa sa Davao na piling umiksena ni Mr. Busita. Kung makasigaw sa mga city employees na maayos namang ginagawa ang trabaho nila, akala mo siya na ang iniharag ng mga Davaoenyo para mamuno sa syudad. You were not elected here. Our people choose their leaders. Respect that. Yan. So mahaba tong post niya, no, Pulong Duterte. Basahin natin guys, nang sa ganun ay malaman nyo yung kanyang post, no? For your information, no, my city ordinance number 0334-12, the Comprehensive Transport and Traffic Code of Davao City. Hindi ito basta-basta trip lang ng LGU. It exists to protect public order, especially against excessive loud modified exhaust system na wala namang dulot kundi istorbo, ingay at alarma lalo na sa gabi. Yan. So totoo naman na napaka-istorbo talaga kapag ganyan yung mga tambutso ng mga motor, no? Dapat lang talaga nahulihin niya kapag talaga maingay lalo na sa gabi. Ayon pa dito sa post ni Pulong Duterte, Davao values discipline, Davao values peace and quiet, no? Hindi ito about pagpapasikat. It's about protecting communities, especially families, elderly resident at mga batang natutulog sa gabi. Kung gusto mong mag-advocate, ayan, sabi dito kay Busita, kung gusto mong mag-advocate, gawin mo sa tamang paraan. Dialogue, not drama. Policy discussion, not public spectacle. Ayan. At kung sa tingin mo harmless ang Bora-Bora pipes, ayun, yun yata yung ano, no? Pwede naman siguro nating subukan. Dalhin natin sa tapat ng bahay mo, sabay-sabay paandarin ang sa 10 oras ng gabi, tan-awon na to kung dili ka mabwisit. Ayan. Principle is easy to defend when it's not your neighborhood affected. Sa mga Davaoenyo, motorista, sumusunod tayo sa batas. Kung may kailangan, amyendahan ang ordinansa
may proseso. Ayan. The local government is open to consultation that how governance work, not through shouting matches but through legislation and public dialogue. Criticism is welcome, arrogance is not. Davao will always choose order over noise. Ayaw siyagit diri by kay ikaw ray bungog. Di ko maintindihan yun Ayan, yan yung post ni Pulong Duterte tungkol dito sa ginawang eksena nga o pagpunta ni Colonel Busita sa mismong Davao, sa lugar mismo ng mga Duterte o sa Baruarte ng mga Duterte. Yan ang naging tugon at reaksyon dito ni Pulong Duterte. Alam nyo ba kung bakit yan pumunta si Colonel Busita? So may video yan siya na ini-interview, no? So eto, papanood ko sa inyo guys. Nang sa ganon, tingnan natin kung bakit napunta doon si Colonel Busita sa Davao. Eto, panoodin natin yung video. Pumunta po kami dito dahil may nag-report sa aming opisina sa RSAP na may sinasabi na maraming riders ang hinuhuli ng CCTMO and TEU dahil sa sinasabing paglabag sa muffler. At hindi naman tayo bias pero may nag-gather na po tayong information na may nakikita tayong mali doon sa enforcement. Isa po dito, sinasabi na basta nagpalit ng muffler, huli. One, papaano kung yung motorsiklo mo hindi na available yung stock, yung original design. Number two, may mga nahuhuli sila na pasado sa LTO, hindi pasado sa kanila. Ang lead agency sa pagpapatupad ng regulation ng sasakyan, pagbibigay ng lisensya, traffic laws and rules and regulations, ang lead agency po LTO. So ayan. Kaya pag pumunta si Colonel Busita dito sa Davao, ay tulungan yung mga hinuhuli nga na mga muffler na hindi porket nagpalit ng muffler ay huli na kaagad, no? So ewan natin kung ano ba talaga ang ordinansa dyan sa Davao, no? Kasi kung pagbabasihan natin ng LTO, may mga decibel meter yan na pansukat kung talagang pasok o hindi ang isang muffler, no? Yung ingay ng muffler. Pero ginigit nito ni Colonel Busita na hindi porket nagpalit ka ng muffler ay modified na kaagad, no? Yan ang ikinabuisit yata ni Pulong Duterte pagpunta dito ni Colonel Busita sa Davao. Kasi isipin nyo, nakaabot si Colonel Busita sa Davao. Tapos ayon din doon sa post ni Pulong, mukhang nasigawan yata ni Colonel Busita, no? Yung mga government employee, no? Ito pa yun, no? CTTMO. Yan pa yung enforcer na di umano mahilig daw manghuli ng mga muffler. Kayo guys, anong masasabi niyo dito? Kanino kayo panig dito, no? Kay Pulong Duterte ba? O dito kay Colonel Busita, no? So sa comment doon sa post ni Pulong, ang daming nabwisit doon. Sinabihan pa nga to si Colonel Busita na buwisita. buwisita na daw sila doon, no? So yun, comment down below kayo sa video natin at huwag nyo din kalimutan mag-subscribe, no? Nang lagi kayong updated sa ating mga susunod na mga video.